Atomic bombing sa Hiroshima at Nagasaki. Ito ang dalawang nuclear weapon na pinakawala ng Estados Unidos sa mga lugar ng Hiroshima at Nagasaki noong August 6 at 9 taong 1945. Ito ay puminsala ng daang libong katao. Kung iisipin, ito ay labis na mapinsala, pero alam nyo ba na may mas matindi pa na opensiba ang ginawa ng Estados Unidos laban sa Japan? At ito ay mas labis na nagbigay pinsala kaysa sa atomic bombing sa Hiroshima at Nagasaki. Ito ay ang firebombing sa Tokyo at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Nagasaki at Hiroshima atomic bombing. Isang matinding bangungot ng nakaraan na halos ayaw ng balikan ng iilan. Kaya kung iisipin natin na may mas matinding opensiba pa ang ginawa na bukod dito, ipagpapasalamat mo na lang na ito ay bahagi na ng nakaraan. At ipapanalangin mo na ito ay hindi na sana maulit. Pero anong nga ba ang istorya sa firebombing sa Tokyo? Ang firebombing sa Tokyo, ito ay bahagi lamang ng air raid, isang opensibang pinakawalan ng Estados Unidos. Una na dito ay ang tinatawag na Doolittle Raid noong April 18 taong 1942, noong nilaunch ng USS Hornet ang 16 B-25 Mitchells para atakihin ang Yokohama at Tokyo at lumipad patungong China. Sinasabi na ito ang paunang ganti dahil sa pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor. Kasunod nito, nilunsad ang B-29 Raid. Ito ay sinasabing magbibigay daan para sa mas matindi pang ataking gagawin laban sa Japan, hanggang nilunsad na ang magiging bangungot ng nakaraan. Ito ay ang firebombing sa Tokyo. Tinatawag na Operation Meeting House ang opensibang ito ng Estados Unidos at ang pakay ay ang kabisera ng Japan. Ito ang Tokyo. Nasa 334 na Super Fortress plane ng Amerika ang lumipad sa taas na 700 meter upang isagawa ang misyon. Isang tahimik ng gabi noong March 9, 1945 ay naghulog ng bomba na may bigat na 230 kg ang 334 na Super Fortress. Nagpakawala sila ng incendiary, blockbuster bombs at napalm bombs. Ang pangunahing target ay ang anti-aircraft na pangunahing depensa ng Japan at ang sinunod na target ay ang pangunahing industriya ng Tokyo. Ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi magiging kontrolado ang epekto nito. Naging malagim ang gabing ito sa mga sibilyan ng Tokyo, pati ang mga gusali at kabahayan ay natupok. Tinatayang umabot sa mahigit 2,000 square kilometer ng Tokyo ang naabo. 50% ng industriya ng Tokyo ang natupok. 130,000 ang sundalo at sibilyan ang nadisgrasya. Halos magliyab ang buong syudad ng Tokyo noong gabi ng March 9 na umabot noong March 10, 1945. Ang lungsod ng Tokyo ang pangunahing target ng sunod-sunod na air raids na nilunsad ng opensiba ng Amerika mula noong taong 1942 hanggang 1945. Halos milyon-milyong pamilya ang apektado sa mga nangyari. Sadyang naging malupit ang sinapit ng Tokyo sa mga kamay na walang awang digmaan. Batay sa ilang historiador na lumabag sa batas ng digmaan ng Amerika dahil sa ginawa nitong sunod-sunod na air raid dahil sa pagkakadamay ng mga milyong-milyong sibilyan.